Kabanata 231. Ang Starlight at Glory World ay matagal nang magkaribal, at ang babaeng artista na nagsalita ay si Desiree River. Ilang beses na rin siyang natalo kay Nicole Sloan sa titulo ng Best Actress. Kaya ngayon na nakita niyang nasa alanganin si Judy, hindi niya pinalampas ang pagkakataong late nito. Nang makitang nagsisimula ng magkainitan ang dalawang kampo, ang lahat ng nasa paligid ay agad na naging abangers, sabik na sabik sa posibleng gulo. May ilan pang ang nagbiro ng lantaran, sakto, naghahanap ako ng assistant tool. Baka interesado si Miss Collins. Napangisi si Desiree, halatang tuwang-tuwa, haha, sinong mag-aakalang ganito palakas ikat si Miss Collins. Hintayin na lang natin yung rookie niyang alaga. Kapag nalaglag na yon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa fallback plan niya. Habang pinapanood ni Luna kung paanong inaabuso si Judy ng mga bigating artista, nanlamig ang kanyang mga mata sa pagkasuklam. Naalala niya ang paalala ni Judy na anuman ang mangyari, hanggat kaya niyang hindi magsalita, manatili siyang tahimik. Kaya tahimik siyang pumwesto sa isang sulok, ipinikit ang mga mata para di ma-distract ng gulo sa paligid, at nagsimulang itoon ng sarili sa paghahanda ng emosyon para sa audition. Hindi nagtagal, nagsimula na ang auditions. Maganda ang naging bunot ni Luna, number 15 sa kabuuang 30 kalahok, saktong nasa kalagitnaan. Si Desiree naman ang nakakuha ng number 14. Pagkakita niya sa number card ni Luna, impaling ito at mapanoy ang antong hininga, "Sup, ganda pa naman ng number mo." Sayang. Mabilis na pumasok ang unang kalahok. Kahit hindi mula sa prominenteng pamilya o may kahangahangang academic background, ang unang kandidata ay nakilala dahil sa sariling galing at pagsisikap. Sa katunayan, nanalo na ito dati ng Best Actress. Nang makita nilang si Lexi Winter pala ang unang papasok, maraming artista ang biglang na-nervyos. Pero si Desiree, kalmado lang at walang pakialam. Ano ngayon kung siya yun? Isa lang naman siyang probinsya ng galing sa elementarya. Paano niya maiintindihan ang tunay na kahulugan ng pagiging marangal? Wala mang gaanong prestihiyosong award si Desiree, nangingibabaw pa rin siya dahil sa kanyang mala-prinsesang background. Ang ama niya ay mataas na opisyal ng gobyerno, habang ang ina naman ay isang tanyag na personalidad sa mundo ng fashion. Lumaki siya sa marangyang buhay at edukasyon, kabisa ang piano, chess, painting, at kung ano-ano pa. Kahit mas maraming sikat na artista kaysa sa kanya, iilan lang ang kayang tapatan ang kanyang koneksyon at yaman. Sa itsura pa lang ni Desiree, malamang ay hindi kayang bayaran ng kahit endorsement fee ng Noble ang talent fee niya, kaya siguro ganoon siya kakumpiyansa. Ilang saglit lang, lumabas na si Lexi Winter. Agad siyang sinalubong ng manager niya at tinanong kung kamusta. Umiling lang si Lexi na may madilim na ekspresyon. Halatang disappointed ang manager pero sinubukan pa ring aliwin ito. Nakapamewang si Desiree habang nanonood mula sa gilid, waring inasahan na niya ang mangyayari. Sabi ko na nga ba, probinsya ng walang alam sa class. Anong noble ang sinasabi mo? Bukod kay Desiree, may ilan pang artista na galing sa kilalang pamilya ang lantaran ang panlalait kay Lexi. Lahat sila, nakatingin dito na parang isa lang siyang biro. Dahil sa sunod-sunod na panlalait at insulto, hindi na nakapagtimpi si Lexi at dali-daling lumabas ng venue. Kahit panagwagi na siya noon bilang isa sa pinakamahusay na aktres, hindi pa rin niya matakasan ang bigat ng kanyang pinagmulan. Mula sa kanyang kinauupuan, dumilat si Luna at nakita ang paalis na anino ni Lexi. Napabuntong hininga siya, may bahid ng panghihinayang sa kanyang mga mata. Sayang, kung galing lang sa talento at kasikatan ng basehan, dapat sa kanya na tong endorsement na to. Sunod na pumasok ang ikalawang aplikante. Isang artista na anak ng tycoon na bumuhos ng napakaraming pera sa showbiz para sa kanya. Pero kahit ganoon, wala pang isang minuto ay lumabas na rin ito. Ang pangatlo namang aplikante ay mula sa pamilya ng mga artista. Isa siyang masipag at may potensyal, halos textbook definition ng promising actress. Tumagal siya ng 3 minuto, pero bumagsak rin sa huli. Habang isa-isang pumapasok at lumalabas ang mga auditioning artists, unti-unting naramdaman ng mga hindi pa tinatawag ang tumitinding presyon lalo na't karamihan sa mga bumagsak ay pawang mga A-list stars. Sa loob ng audition hall, sunod-sunod ang pagbuga ng galit ng advertisement director ng Noble, si Peter Han, isang half-Chinese half-American. At dahil malakas ang boses niya, malinaw na naririnig ng lahat sa labas ang kanyang mga sigaw. Naiintindihan ba talaga nila ang sinasabi ko? Pinagdududahan ko na ang talino nila. Ang gusto ko ay karangalan. Elegant siya, hindi laruan na walang kaluluwa na sumasayaw lang sa music box. Si Lexi Winter, hindi, maganda ang performance niya pero kitang-kita sa mga mata niya ang kakulangan sa kanyang kaluluwa. Stella Weller, nagbibiro ba kayo? Para lang siyang buhay na stand ng mga alahas. Walang dating, walang saysay. Vienna Ryder, maaaring mahusay siyang aktres, pero hindi siya ang Diyos ang kasing elegante ng liwanag ng buwan na hinahanap ko. Yung huli, number 13, Diyos ko, halos niloko lang tayo, wala man lang siyang kaalam-alam sa gukan. Habang naririnig ang mapanlate at prangkang komentaryo ni Peter, ang mga babaeng artista sa labas na kanina lang ay panay ang paander at mayayabang, ngayon ay unti-unting nagmumukhang alangan at kinakabahan. Sigurado ba kayong alam ng director na to ang sinasabi niya? Lahat na lang kinokomentuhan. Baka may prejudice lang siya sa mga tao. Ang lupit naman ng mga salita niya. Acting lang naman to, kailangan pa ba talaga naming maging eksperto sa lahat? Kung ganyan ang standard niya, baka ang kailangan niya ay Diyos, hindi artista. Maya-maya pa, tinawag na ang number 14.
Matapang na tumayo si Desiree at Mataray na nagdeklara, yung mga walang potensyal lang ang mahilig maghanap ng excuse. At buong kumpiyansang pumasok sa audition hall. Pagpasok ni Desiree at pagbukas niya ng pinto, napahinto si Peter sa kanyang pagkainis. Suot ni Desiree ang isang eleganteng vintage traditional dress, may mamahaling perlas sa leeg, at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at tinernohan ng pinong jade hairpin. Taglay niya ang kagandahan at katahimikan ng isang tunay na noble lady. Ang kariktan at dignidad ay likas sa kanyang kilos at anyo. Pagkakita sa kanya, kumislap ang mga mata ni Peter at malaki ang naging pagbabago sa tono ng boses niya. "Oh, baby ko, halika na, lumapit ka sa akin. Hayaan mong pagmasdan kita ng malapitan." Hindi nagpakita ng takot si Desiree habang sinisiyasat ni Peter ang kabuuan niya. Sanay na sanay siya sa ganitong tinginan. Mula pagkabata ay pinalaki siya sa disiplina at edukasyong pang-elit. Ang bawat galaw niya, bawat ngiti. At kahit ang kanyang pananalita ay punong-puno ng karisma ng isang tunay na noble. Matapos siyang masuri, ngumiti si Peter, "Miss River, maaari ka nang magsimula ng performance mo." Malaki ang audition hall at puno ito ng iba't ibang props tulad ng gusheng, piano, mga brush para sa kaligrapya, chess, karayom at sinulid, mga pamaypay, panyo, at marami pang iba. Tahimik na tumingin-tingin si Desiree at pagkatapos ay banayad na hinaplos ang gukan, ito. Kung ikukumpara sa gusheng, mas mahirap tugtugin ang gukan. Kailangang matutunan ang paggamit nito para makuha ang tamang tugtog. Kung magpanggap lang ang isang artista at hindi talaga marunong, siguradong mabubuko agad ni Peter. 20 taon na siyang naninirahan sa bansa at sadyang malalim ang pagmamahal niya sa tradisyonal na kultura. Isa siyang tunay na dalubhasa. Bago nito, may isang artista nang nagtangkang gamitin ang gukan at halos durugin siya sa kahihiyan sa ilalim ng dila ni Peter. Kaya nang makitang gukan din ang pinili ni Desiree, may pag-aalinlangan sa mga mata ni Peter. Pero habang nagsisimulang tumugtog si Desiree, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Peter. Kabanata 232. Pagkatapos ng performance ni Desiree, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita sa mukha ni Peter ang isang komplikadong ekspresyon. Lahat ng naunang kandidata ay diretsyong tinanggihan at agad pinaalis, pero ngayon, tila may pag-aatubili. Maya-maya, nag-usap si Peter at ang kanyang assistant ng mahaba-haba sa gilid. Sa wakas, lumapit ang assistant kay Desiree at may magiliw na tono na nagsabi, "Miss Desiree Winter, magpapatuloy pa po ang auditions. Maaari po ba kayong maghintay muna sa labas sandali?" Ang mga salitang ito ay malinaw, nasiyahan na sila sa performance niya, pero gusto pa rin nilang makita kung may mas hihigit pa. Bahagyang tumango si Desiree, "Of course. Paf, sino pa ba ang hihigit sa akin? Ang endorsement na to ay mapupunta na sa akin." Sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat ng natitirang kalahok, lumabas na si Desiree mula sa hall. 10 minuto rin siyang nasa loob, at sa buong panahong iyon, walang narinig ni isang sigaw ng reklamo mula kay Peter habang tumutugtog siya ng gukan. Matatag at kampante ang ekspresyon sa mukha ni Desiree. Hindi tulad ng mga naunang bumagsak na agad umalis, siya ay tahimik na umupo at naghintay. Mula sa kilos niya, halatang-halata na isa na siya sa mga napili para sa final round. Posibleng siya pa mismo ang kandidatang nasa puso ni Peter. At kung walang ibang lalampas sa kanya, ang lahat ng susunod ay magiging pangkaraniwang palamuti na lang. Agad na nakaramdam ng matinding pressure ang ibang artista, lalo na iyong may kaunting pangalan na sa industriya. Ayaw nilang mapahiya, pero ayaw din nilang bitawan ang pagkakataong magkaroon ng isang prestihiyosong endorsement. "Next candidate, number 15, please be ready," tawag ng assistant mula sa labas ng pintuan. Sa mga oras na iyon, nanatiling nakalubog si Luna sa sarili niyang mundo. Hindi siya ginambala ni Judy at tahimik lang na nanatili sa tabi niya. Mas lalo pang natuwa si Desiree nang makita si Luna na nakayuko sa isang sulok, simpleng nakasuot, parang basang sisiw. "Miss Judy, ayoko na sanang magsalita, pero sa dami ng pagpipilian mo, bakit itong luging artista mula Glory World ang napili mo? Ngayon pa ba, maninindigan ka pa ring papasukin siya? Hindi lang sarili mo ang mapapahiya, kundi buong Glory World." Nang marinig ang sinabi ni Desiree, agad na napalingon ang lahat kay Luna. Tama nga, nandito pa pala ang isang to. Sa presensya niya, baka kahit papaano ay hindi na ganoon kaalata ang pagkakaiba nila kay Desiree. Habang may mga naghihintay ng iskandalosong eksena, may ilan ding tahimik lang na nag-oobserba. Ang iniisip nila, baka naman sinadya lang ni Luna ang itsura niyang ganito, baka mayroon siyang plano o kakaibang approach. Maaaring magpalat pa siya ng damit pagkatapos. Mula sa sulok, damilat si Luna at mahina ngunit matatag na sinabi, "Miss Judy, ready na ako." Tumango si Judy, "Good luck. Number 15, start your audition." Anunsyo ng assistant. Tumayo si Luna, inayos ang leleyan ng palda at ang kwelyo ng kanyang simple at lumang dress, at sa ilalim ng matatalas at mapanghusgang tingin ng lahat, pumasok siya sa audition hall na walang bahid ng emosyon sa mukha. Isang perpektong poker face. Pagkasara ng pinto sa kanyang pagpasok, agad na sumabog ang bulong-bulungan sa labas. Diyos ko, pumasok talaga siya na ganyan ang itsura. Akala ko may pasabog siya sa dulo. Sinong mag-aakalang papasok talaga siyang parang pulubi? Hindi ba siya natatakot kay Mr. Han? Grabe magalit yun. Sok-sok, mga hindi marunong matakot, sila yung pinakadelikado. At parang sinagot ang hula nila, mula sa loob ng hall, biglang narinig ang nakagugulat na boses ni Peter, galit na galit. "Oh my God, ikaw, iniinsulto mo ako.
Ininsulto mo ang noble. Umalis ka. Umalis ka agad. Habang umiinom si Desiree ng fruit juice na inabot ng kanyang assistant, hindi niya maitago ang tuwa sa mukha niya. Puff, mas nakakaliw pa to kaysa sa inaasahan ko. Alam naman niyang babagsak siya, pero sumubok pa rin. Ano yun, akala niya talaga magkakaroon ng milagro. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang kanyang phone at walang kabog-abog na tumawag. Hello, Snow. Mula sa kabilang linya, sumagot ang isang malumanay at pino na boses. Desiree, tapos na audition mo. Kumusta naman? Ma'am, katatapos ko lang. Siyempre, hindi kita binaygo. Medyo may kalaban sa unang 13 kandidata, pero pagkatapos noon, walang-wala na. I'm basically the final pick. Alam kong kaya mo yan. Hindi ako nag-alala kahit konti. Haha, pero gusto ko ring magpasalamat sa iyo sa pagbibigay ng chance na to. Kung hindi mo pinaubaya sa akin tong endorsement, baka sa iyo na talaga ito. Nako, ano ka ba? Magkapatid tayo. Anong pasasalamat dyan? Tsaka malaking tulong ka rin sa akin, lalo na sa business deal ng kumpanya ng daddy ko last time, kung hindi dahil sa mami mo, wala ako roon. Walang ano man yun. Oo nga pala, alam mo kung sino ang nakita ko kanina. Sino? Yung ampon ng pamilya niyo sa probinsya, si Luna. Ha, anong ginagawa niya roon sa audition? Ewan, baka kung anong malas niya pero nakalusot siya sa prelims. Pero actually, buti na rin. Kasi ngayon, may libreng show kami dito. Noble ang theme ng ad pero pumasok siya na parang pulubi. Ano, seryoso, baliw na ba siya? Sa tingin ko nga, pero huwag ka nang mag-alala. Wala naman siyang laban, siya na lang ang sisira sa sarili niya. O siya, bababa ko na ito. Hintayin mo na lang ang gloryosong pagbabalik ko. Sa loob naman ng audition hall. Habang nakatayo si Luna sa harap ng mapanuyang tingin at halos hindi makapaniwalang ekspresyon ni Peter, wala ni Katie ting na pagbabago sa kanyang mukha. Sa halip, maliwanag at malinaw ang kanyang mga mata, kalmado, matatag. Hindi siya tumalikod sa hiyabagkus, si Peter pa ang biglang nakaramdam ng kakaibang guilt habang nakatitig sa mga matang tila salamin ng kalinisan. Sa totoo lang, hindi naman talaga malazwa o bastos ang suot ni Luna. Kung ikukumpara lang sa mga sobrang bonggang bihis sa labas, mukha lang siyang simple at casual. Mukhang lumat baskosan ang suot niyang damit, pero sa may sensinang tingin, ito'y malinis at maayos. Ang kanyang mukha na walang makeup ay parang likhang sining ng kalikasan, isang lotus na lumulutang sa malinaw na tubig. Ngunit sa paningin ni Peter, ang isang kalahok na tila walang puso sa paghahanda ay malinaw na isang insulto sa proyekto. Kaya't mariin niyang sinabi, Ikaw, oo, ikaw ang kinakausap ko. Hindi mo ba ako naiintindihan? Tanggal ka na, umalis ka ngayon din at huwag mong sirain ang pagkakataon ng susunod pa. Hindi niya pinansin kung anong pangalan ni Luna. Pero hindi pinansin ni Luna ang galit ni Peter. Tahimik siyang lumapit sa gukan, ang parehong instrumentong ginamit kanina ni Desiree, at banayad na pinasadahan ang mga kwerdas. Mas lalong uminit ang ulo ni Peter nang makita ito. Please, huwag mong basta hinahawakan yan. Ngunit bago pa man niya matapos ang sinasabi niya, tumago sa buong silid ang isang napakagandang tugtog ng gukan. Makinis, malinis, may lalim, may puso. Ito ay, The Guangling Melody. Napamulagat si Peter, hindi siya makapaniwala. Isa ito sa pinakakomplikado at pinakamahirap tugtugin sa lahat ng gukan pieces. Kanina, ang piniling tugtugin ni Desiree ay Martial Spirit Moves Like Leaves Dancing in the Autumn Wind, isang elementary level na pyesa kung ikukumpara dito. Hindi sumagot si Luna, sa halip, dahan-dahan siyang naupo sa harap ng gukan at ipinagpatuloy ang pagtugtog. Habang tumatagal, mas lalong nabighani si Peter. Nakalimutan niya ang galit, nakalimutan niya ang lahat ng gusto niyang sigawan. Sa mga sandaling iyon, para bang si Luna na ang nagtatakda ng katahimikan sa buong silid, gamit lamang ang musika. Kabanata 233. Ang The Guangling Melody ay isa sa 10 pinakadakilang piyesa ng gukan sa buong kasaysayan ng musikang Chino. Emosyonal ang ritmo nito, masigla, at ito lamang ang natitirang piyesa ng gukan na nagpapahiwatig ng alingaungaw ng digmaan, isang matinding pagnanais na ipaghiganti ang ama. Isa itong tugtugin na puno ng lalim, damdamin, at matapang na personalidad ng sining. Habang pinakikinggan ni Peter ang The Guangling Melody na tumutugtog mula sa mga daliri ng dalagang kaharap niya, unti-unti siyang nabighani. Ito ang paborito niyang piyesa sa lahat ng tugtuging gukan. Hindi lang dahil sa kahangahangang tunog nito, kundi dahil sa espiritu nitong rebelde at matatag. Isang piraso ng sining na humihiyaw ng paglaban. Pero ang higit na ikinagulat niya ay hindi lang magaling ang dalagang ito, kundi nagawa pa nitong ipahayag ng eksakto ang diwa at bigat ng The Guangling Melody. Ganap na nalubog si Peter sa himig ng instrumento. Tinitigan niya ang dalagang nasa harap niya. Walang makeup, walang alahas, ang damit ay payak at walang kulay. Kung titignan sa unang tingin, para siyang hamak na pulubi. Pero nang umupo siya sa harap ng gukan, at nagsimulang tugtugin ang awitin. Kahit pa ganito ang suot niya, hinding-hindi mo iisipin na isa siyang hamak. Hindi, siya ay may kwento. At sa pagtatapos ng tugtugin, matagal bago bumalik sa katinoan si Peter. Sa wakas, pinilit niyang kontrolin ang emosyon at mahigpit na tinig na may bahid ng pagkamangha ang namutawi, Miss, ang pagtugtog mo ng The Guangling Melody ay lumampas na sa lahat ng inaasahan ko. Salamat po, bahagyang tumanggo si Luna, walang ipinakitang emosyon sa mukha. Nakakapagtaka, ngunit kahit pasigawan siya o purihin, nanatili siyang kalmado at walang bahid ng pagiging arrogant.
At dito, may naramdaman si Peter na hindi inaasahan. Kagandahang asal, kaginhawaan, karangalan. Oo, ito ang tunay na nobility. At ang klase ng karangalan na ito, hindi yung gawa-gawa o dinadamitan lang. Ito ang klase ng marangal na aura na nakakintal na sa butot laman. Kahit pa marungis, kahit pa walang alahas, hindi mo ito maitago. Nakakabighani, wala ni isa sa mga naunang kandidata ang nakapaghatid ng ganitong damdamin. Kahit si Desiree, sa kabila ng husay, ay tila masyadong pilit, masyadong artificial. Paanong ang babaeng ito, na parang pulubi sa pananamit, ay nakapaghatid ng ganitong uri ng karangalan at ganda? Muling tinitigan ni Peter si Luna at hindi niya maipaliwanag ang nadarama. Sa wakas, nang medyo kumalma siya, nagpatuloy ang audition. Maaari ko bang malaman, tanong ni Peter, para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng noble? Kanina, halos pare-pareho lang ang sagot ng mga kandidata na ang pagiging marangal ay bunga ng magandang edukasyon, ng kultura sa loob at labas. At bagamat aprobado naman ni Peter ang ganitong sagot, tila kulang pa rin. Ngayon, sabik niyang inaasahan ang sagot ng dalagang ito. Pagkarinig sa tanong, alam ni Luna na pasado na siya sa unang bahagi ng pagsubok. Isang hakbang na lang ang natitira. Maingat niyang pinili ang mga salita, saka nagsalita. Para sa akin, ang tunay na pagiging elegante at karangalan ay hindi nasusukat sa mga mamahaling tatak, hindi sa pagmamayabang ng mga alahas o ganda ng itsura, o sa diploma ng eskwelahan. Ang tunay na nobility, ay yung kahit balot sa lumang damit at gusot na buhok, ay hindi kailanman matatakpan ang likas na karisma ng isang marangal na tao. Sa pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Peter. Kumalat ang liwanag sa kanyang mukha. Nagpatuloy si Luna, amuyin mo ang isang pabango, at malalaman mo ang pagkatao ng isang babae. Sa lahat ng gamit, ang pabango ang may kakayahang ipakita ang panlasa at klase ng isang tao. Para sa isang babae, mas mahalaga ang pabango kaysa sa damit dahil ang karisma ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo. Ang pabango ay isa sa mga klasikong fashion essentials. Hindi ito tulad ng iba pang nauusong elemento gaya ng damit, makeup, o hairdo. Ang pabango ay ang pinakaklasiko at pinakanananatili. Ang mabangong halimuyak, hindi naluluma. Hindi na naitago ni Peter ang kanyang pagkatuwa. Napatingin siya kay Luna na parang nakakita ng kayamanang matagal na niyang hinahanap. Tumanggo siya at buong puso ang pagsang-ayon, tama, napakagaling mong magsalita. Ang interpretasyon ng dalagang ito ang perpektong sagot sa tema ng kanilang advertisement. Sa labas ng audition hall. Noong una, narinig ng lahat ng mga artista na naghihintay sa labas ang malakas at galit na boses ni Peter, pero bigla itong natahimik, at sumunod ay isang malalim at emosyonal na tugtugin mula sa gukan. Isang artista ang napaismad, akala ko pa naman kung anong killer move ang inihanda ni Judy Collins. Gukan din pala ang pinili, gaya ng kay Desiree Winter. Inauna na ngang tumugtog si Desiree, hindi ba't parang hiniling niya na lang din na mainsulto siya. Talagang pababa ng pababa ang kalidad ni Miss Collins. Sa totoo lang, kahit assistant role, magdadalawang isip na akong ipasa sa kanya. May ilan namang mas may kaalaman sa musika ang napakunot noo, parang mas mahirap ang piyesang to kaysa sa tinugtog ni Desiree kanina, pero kahit ganun, wala rin yatang saysay kung sa huli ay hindi rin mapapansin. Si Desiree, na may sapat na kaalaman sa gukan, ay bahagyang na-nervyos nang marinig ang matatas at malinis na pagtugtog ng mahirap na piyesa. Pero mabilis din siyang bumalik sa kanyang arroganting anyo. Miss Collins, may halong panlalait niyang wika, kung hindi man alam ng pobreng baguhan mong alaga ang tamang asal, ikaw dapat alam mo. Ang gukan ay isang marangal na instrumento. Sa sinaunang panahon, kailangang linisin ang kamay gamit ang insenso at magsuot ng tamang kasuotan bago ito hawakan. Sa itsura niyang parang pulubi, isa iyang pambabastos sa kultura, hintayin mo na lang siyang pag-alitan ni Peter Han. Tumanggaw-tango ang iba pang artista, sumang-ayon sa sinabi ni Desiree. Si Judy, gayunpaman, ay nanatiling kalmado. Tahimik lang siyang naghintay sa magiging resulta ni Luna. Ngunit nang hindi agad pinaalis si Luna ni Peter pagkatapos niyang magsimulang tumugtog, napansin na agad ng mga tao na posibleng nakapasa na siya sa unang hakbang. Bagamat may pag-asa, masyado pa rin itong delikado. Wala pa rin katiyakan kung anong kalalabasan. Lumipas ang ilang minuto, nang matapos ang tugtugin, wala pa ring marinig na sigaw mula sa loob. Sa halip, nakabibinging katahimikan ang bomb alert. Nagkatinginan ang lahat. Mas matagal pa ang paghihintay kaysa kay Desiree. Ilan sa kanila ay napapadyak na sa inip, paikot-ikot sa lugar, naglalabas ng sama ng loob. Ano bang ginagawa nila sa loob? Bakit ang tagal niyang lumabas? Sino bang nakakaalam? Baka sobra lang ang galit ng director, hindi sapat ang isang pangungusap para iparating ang pagkasuklam. Si Peter Han yan, isa sa top 10 advertisement director sa buong mundo, kilalang kilala sa pagiging mainitin ng ulo. Sa tingin ko, nadamay na pati ang Glory World sa kahihiyan. Sa loob naman ng audition hall. Matapos ipaliwanag ni Luna ang sarili niyang interpretasyon ng pagiging noble, ramdam ni Peter na siya ay tunay na tumugma sa hinahanap nila. Dahil dito, na-curious siya at sinubukang tuklasin pa kung sino si Luna. Kinuha niya ang impormasyon ng kandidata mula sa assistant at nang mabasa niya ang pangalan, napasinghap ito sa gulat na may kasamang tuwa. Luna Windsor, Diyos ko, ikaw pala si Gongsun Lee. Gongsun Lee, tumanggo si Luna. Oo, isa yang karakter mula sa pelikula kung saan ako kabilang. Naalala niyang nabanggit ni Judy na ipinasa nito ang clip mula sa pelikulang Land Under Heaven, kaya hindi na siya gaanong nagulat sa reaksyon ni Peter.
Bagamat medyo napaisip siya kung hindi ba masyado itong Englandi. Nagningning ang mga mata ni Peter, "Dearest Miss Windsor, noong una kong makita si Gong Sun Lee sa screen, agad akong naakit sa karakter at hindi na ako makapaghintay na mapanood ang pelikula. Pwede mo ba akong bigyan ng idea kung kailan ito ipapalabas sa sinehan?" May bahid ng hiya sa kanyang tono, tila nagsisisi sa naging paunang paghusga sa dalaga. Hindi niya agad nakilala si Luna, lalo't sobrang iba ang aura nito sa makalumang costume kaysa sa simpleng pananamit ngayon. Halos itaboy na niya ito noong una. Pero para sa isang aktor, ang pinakamasayang sandali ay ang makitang nabibigyang pagkilala ang karakter na kanilang ginampanan. Kaya't buong galang na sumagot si Luna, sa ngayon ay nasa post-production editing pa ang pelikula, kaya hindi ko pa alam ang eksaktong release date. Pero siguro sa loob ng isang buwan. Maraming salamat, Director Han, sa pagmamahal niyo sa karakter. Kabanata 234. Hindi, karapat-dapat siyang purihin. Bagamat pangunahing tauhan si Gong Sun Lee sa pelikula, may kakaibang uri ng karangalan at alindog ito na tumatanglaw sa gitna ng ibang karakter. Kaya nga, sa gitna ng napakaraming A-list stars, si Luna, isang baguhan, ang pinili ni Peter. Hindi inasahan ni Peter na magiging ganito kahanga-hanga ang kanyang performance ngayong araw. Isang hindi inaakalang sorpresa. May bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha habang taos-pusong humingi ng paumanhin, "Miss Windsor, ako'y taos-pusong humihingi ng tawad. Dahil sa aking kawalang alam at mababaw na paghusga, muntik ko nang mapalampas ang isang pambihirang talento gaya mo." Tama ka, ang tunay na karangalan ay bahagi ng likas na karisma ng isang tao, at hindi lang basta panlabas na dekorasyon. Ipinasyal ni Peter si Luna sa display shelves kung saan naroon ang mga pabangong gawa ng Noble. Habang pinapaliwanag, may ningning sa kanyang mga mata. Sa loob ng 20 taon, ang tatak ng Noble ay naipasa mula unang henerasyon hanggang sa sumusunod na henerasyon at sa bawat bote, pinipreserba ang sinaunang sining ng destilasyon. Lahat ng sangkap ay pinipili mula sa pinakamahuhusay na rehiyon. Dahil dito, ang Noble ay hindi lang pabango, isa itong patunay ng uri, para sa tunay na karapat-dapat. Napakalaking karangalan para sa akin na mamahala saad ng isang tatak na ganito kataas ang pamantayan. At dahil dito, napakahigpit ng mga hinihingi ko para sa magiging spokesperson. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa tadhana na nagtagpo ang landas natin. Miss Windsor, sigurado akong magiging napakaganda ng ating magiging collaboration. Habang tuloy-tuloy sa masiglang pakikipag-usap si Peter kay Luna, napilitan na ang assistant niyang lumapit at marahang paalala, "Director, marami pa pong naghihintay sa labas. Iaanunsyo na po ba natin ang susunod?" Nagulat si Peter at agad na tumugon, "Hindi na kailangan. Si Miss Windsor ang spokesperson na gusto ko. Sabihan mo na lang ang lahat sa labas na maaari na silang umalis." Sa labas ng audition hall, lahat ng artista ay abot langit ang kaba habang nakatitig sa pinto. Nang sa wakas ay bumukas ito at lumabas ang assistant ni Peter, ang lahat ay napatigil sa hinga. "Mga ginagalang naming binibini, napili na po ang magiging Noble spokesperson, kaya dito na po nagtatapos ang audition. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Bilang pasasalamat, magbibigay po ang Noble Group ng Englanding free-day vacation para sa lahat. Naway maging masaya ang inyong alaala dito." Nagulat ang lahat, lalo na yung mga hindi man lang nakapasok sa loob para sumalang. "Ano, tapos na agad? Pero hindi pa nga ako nakaka-audition." Bagamat mahirap tanggapin, marami sa kanila ang tila inaasahan na rin ito. Ang iba, lalo na ang mga sikat, ay naginhawaan pa nga. Mas mabuti nang hindi mapahiya. Isa-isa silang lumapit kay Desiree at buong pakumbabang bumati. "Desiree, congrats, sa'yo talaga ang role na yan. Kung ikaw man ang pinili, tanggap ko agad, deserve mo." Tumayo si Desiree na parang prinsesa, ngayon ngumiti habang tinatanggap ang pagbati. Saka siya lumapit sa assistant at nagsabing, "Maraming salamat sa pagkilala ni Director Han. Sisiguraduhin kong hindi ko siya bibigwin." Ngunit napakunot ang noo ng assistant. Bagamat hindi ganoon kagaling ang kanyang pangunawa, ramdam niyang may mali sa mga narinig nila. Hindi, mga binibini, tila nagkaroon po ng kaunting kalituhan. "Kalituhan, paano?" tanong ng karamihan, litong-lito. "Ang spokesperson po na pinili ni Director Han ay hindi si Miss River, kundi si Miss Windsor," sambit ng assistant, dahan daw ang bumigkas ng bawat salita para siguraduhing malinaw ang kanyang sinabi. "Ano, si Luna, yung mukhang pulubi kanina. Nagbibiro ka ba?" Nang marinig ito ni Desiree, namutla ang mukha niya. Hindi siya makapaniwala. Lumapit siya sa assistant at mariing nagtanong, "Mr. Assistant, baka po may pagkakamali. Sigurado ka bang si Mr. Han ang nagsabi niyan? Si Luna Windsor." Kakatawag pa lang niya kanina kay Snow para ibalita na siya na ang napili tapos ngayon, sinasabi nilang hindi lang siya ang na-reject, kundi napili pa ang mismong babaeng ilang ulit niyang nil-8. Buong kampiyansa ang sagot ng assistant, "Hindi po ako nagkamali. Number 15 po, Miss Luna Windsor, ang pinili ni Director Han." Huminga ng malalim si Desiree, sa kabuong seryosong sinabi, "Mr. Assistant, hindi ako kumbinsido sa naging resulta ng audition na to. Kailangan ko ng maayos na paliwanag." Napakamot ng ulo ang assistant, halatang alanganin. "Miss River, desisyon po ito ni Director Han. Wala po akong kapangyarihang magdesisyon dito." Hindi nagpaawat si Desiree. "Kung ganun, gusto kong makausap si Director Han ng personal." Nagulat ang lahat ng naruroon. Maging ang mga ibang babaeng artista ay hindi makapaniwala. Maging si Judy, bahagyang nabigla sa resulta.
Wala nang ibang magawa ang assistant kundi ang tumango. O okay po, ipapaabot ko ang mensahe ninyo. Habang hindi mapakali ang lahat sa labas, pumasok ang assistant sa hall. Ilang minuto lang ay bumalik na ito at inihayag ang sagot ni Peter. Miss River, sabi po ni Director Han, pakiusap na lamang po sa inyong lahat, hintayin na lang natin na lumabas ang advertisement ng Noble. Sa oras na yon, malinaw ninyong makikita kung bakit si Miss Luna ang perpektong spokesperson ng brand. Pagkasabi nito, yumuko siyang parang isang tunay na Ginoo, walang sinayang na salita pa. Tumingin siya sa isang sulok ng silid at nagtanong, Ma'am, kayo po ba si Judy Collins, ang manager ni Miss Windsor? Inaanyayahan po kayo ni Director Han sa loob para pag-usapan ang detalye ng collaboration. Napatigil si Judy, halatang gulat pa rin, pero tumango rin sa huli. Salamat, tumayo siya at sumama papasok sa assistant. Sa labas, naiwan si Desiree na parang binagsakan ng langit, kasama ang iba pang gulat at desmayadong mga artista. Grabe, si Luna daw talaga ang napili. Talo tayo ng isang gaya niya. Katawa-tawa naman ito. Alam mo, gusto ko sanang sabihin kanina pa, kahit na sabihing weird ang fashion niya at hindi kilala, alaga siya ni Judy. Kung tutusin, imposibleng magkamali si Judy ng ganon kababaw. Halatang pinaghandaan nila talaga, tayo ang naging kampante. Sok-sok, panibagong dark horse na naman ang sumulpot sa showbiz. Nakakahiya talaga kay Desiree. Noong una, tinalo siya ni Nicole Sloan. Ngayon na nga lang nawala si Nicole sa eksena, heto't artista na naman ni Judy ang sumampal sa kanya. Pagkatapos ng meeting tungkol sa collaboration. Sa biyahe pauwi, matagal na tinitigan ni Judy si Luna. Habang tumatagal silang magkasama, lalong lumalalim ang kanyang pagkaintriga sa dalaga. Kanina pa hindi kumakain si Luna buong araw, pero ngayon ay walang pakundangang sumasagpang ng hotdog. Nang mapansing tinitingnan siya ni Judy, ngumiti siya habang puno ng pagkain ng bibig. Miss Judy, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi mo ba nararamdaman na sobrang swerte mo at ako ang naging partner mo? Napatawa si Judy. Kanina, iniisip ko talaga na sobrang delikado ng ginawa mo. Alam kong bihasa si Peter sa kultura ng bansa kaya natakot akong mabuking ang acting mo. Pero grabe, ang husay mong tumugtog ng bukan. Para maabot yon, kailangan ng kahit papaano 10 taong practice. Pero wala naman akong nakitang ganyang skill sa portfolio mo. Halos mabulunan si Luna. Miss Judy, grabe ka naman sa taas ng expectations. Mukha ba akong taong marunong mag-invest ng 10 taon sa isang bagay? Inangat niya ang hintuturo at ngumiti. Aaminin ko na, 1 buwan ko lang to pinag-aralan. Sa totoo lang, iisa lang ang alam kong kanta, yang The Guangling Melody lang. Buti na lang may photographic memory ako. Inaral ko yan ng todo para lang magmukhang cool. Napakurap si Judy, tapos ay natawa ng walang pakundangan. Kaya pala, yan pala ang pinagkaabalahan mo. Tumango si Luna. Oo, mahilig akong mag-aral ng kung ano-anong bagay, kahit pa kaunti lang. Minsan na lang ako magaling, pero gusto ko lang na kahit papaano, alam ko kahit konti sa maraming bagay. Para sa akin, kung kaya akong matutunan sa maikling panahon, go. Pero yung mga kailangan ng taon-taon. Hanggang ibabaw lang ako roon. Hindi niya kailangan ng kultura, ang kailangan niya ay makaligtas. Mula sa mga taon sa Windsor family, natutunan niya na, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong maging handa sa kahit anong larangan. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong alamin lahat. Kabanata 235. Dahil sa paparating na perfume advertisement shoot, kailangang manatili ni Luna ng ilang araw sa Los Angeles. At dahil nandoon na rin siya, may isa pa siyang mahalagang misyon. May gusto siyang dalo ang tao. Naglakbay si Luna patungong Street Bernard City, isang lugar malapit sa Los Angeles. Dahil wala namang makakakilala sa kanya roon, hindi na siya nag-abala pang mag-disguise o mag-makeup. Nagsuot lang siya ng simpleng puting t-shirt at jeans, komportableng ayos na tila isa lamang normal na turista. Ang Street Bernard City ay 5 taon ng sunod-sunod na tinaguri ang pinakamapanganib na lungsod sa Country M, pugad ng mga low-income groups at pangunahing ruta ng mga smuggler. Kilala ito bilang pinakamarahas na lugar sa buong bansa. Kailangan pang doblehin ni Luna ang bayad bago pumayag ang driver na dalhin siya roon. At kahit na ganoon, hanggang border lang siya dinala. Ayaw na nitong pumasok sa mismong lungsod. Pagkababa niya ng sasakyan, agad na umarangkada ang taxi palayo. Ang buong lungsod ay tila abandonadong guho. Mabababang gusaling sirang-sira na, at maraming bakanting lote na ginawang tambakan. Sa madidilim na alleyway, karaniwang eksena ang mga iligal na transaksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, namamayagpag ang underground entertainment industry roon. Kahit gabing-gabi na, masigla pa rin ang paligid. May alak, pagsusugal, at mga laro kahit saan ka tumingin. Sa gilid ng kalsada, puro maskuladong lalaking may mababangges na tattoo ang nakatambay, mga matang matalim na sumusuri sa bawat dumaraan. Ang mga babae naman ay halos wala ng saplot, suot ang pinaka-revealing nilang damit, at ang mga mukha ay punong-puno ng gothic smoky makeup. Kaya't nang lumakad si Luna sa gitna ng Street Bernard nang suot lang ang simpleng t-shirt at jeans, tila isang inosenteng kunhong pumasok sa kulungan ng mga gutom na lobo. Mula sa isang sulok ng kalsada, isang pares ng matatalim na mata ang sinipat ang estrangherang bigla na lang sumulpat sa kanilang teritoryo. May lollipop si Luna sa bibig at nakasaksak ang earphones. Kalmado siyang naglalakad sa makikitid at madilim na eskinita na para bang isang ligtas at ordinaryong sidewalk lang ang tinatahak niya. Dahil sa sobrang kampante ng kilos niya, tila parte siya ng lugar. Kaya bagamat maraming tumingin, walang naglakas loob na lapitan siya.
Dahil kung may lakas ng loob kang magpakita ng ganyang kalmado sa lugar na iyon sa 10 oras ng gabi, kahit mukha kang inosente, imposibleng isa kang ordinaryong tao. Malamang, may malakas kang backer, at ang sinumang manggulo sa iyo ay baka matikman ang pinagsisisihang gulo. Matagal siyang naglakad sa maze ng mga slum area. Nang lumaon, nagsimulang lumuwag ang paligid. Papalapit na siya sa central area ng lungsod, ang tanging bahagi ng Street Bernard na maituturing na moderno. Doon nakatira ang pinakamataas na pinuno ng buong lungsod. Isang taon lang ang lumipas mula nang huli niyang pumunta roon, kaya't hindi pa gaanong nagbago ang lugar. Sa tulong ng kanyang alaala, madaling natagpuan ni Luna ang isang gusaling nakahiwalay sa lahat. Pinalilibutan ito ng makakapal na kakahuyan, madilim at tahimik, parang kastilyo ng bruha sa mga fairy tale. Walang kahit anong ilaw sa loob. Tulog na kaya ang tao sa loob? O wala ang may-ari? Binuksan ni Luna ang gate ng bakuran at lumapit sa mismong pintuan ng bahay. Pinindot niya ang doorbell. Ang maingay na tunog sa gitna ng katahimikan ng gabi ay nakakagimbal. Walang sumagot. Pindot ulit. Isa pa. Tahimik pa rin. Napakamot sa ulo si Luna, saka tumingin sa mga paso sa ilalim ng bintana. Bilang, una, pangalawa, pangatlo. Sa kanya inusisa ang ilalim ng ikatlong paso at ayun na nga, nandun pa rin ang susi. Halatang halata na walang nagbago sa estilo nila ng pagtatago ng susi. Ngumiti siya, saka dahan-daang binuksan ang pinto gamit ang susi. Pagkapasok, binuksan niya ang mga ilaw sa sala, sa kanila ay ang buong bahay. Tama ang hinala niya, wala ngang tao. Tumingin siya sa oras sa cellphone, saka naupo sa sofa. Hihintayin ko na lang siya. At sa katahimikan ng malalim na gabi, naghintay si Luna. Sa malamig at tahimik na bahay, matagal-tagal ding naghintay si Luna, ngunit wala pa ring balita sa may-ari ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, napabuntong hininga siya, saka tumayo at natuon ang pansin sa mga carton figures na nakadisplay sa ibabaw ng mesa. Mapagmatsyag ang kanyang mga mata habang sinusuri ang mga ito, tapos ay napangiti siya. Hindi talaga siya nagbago, parang nabubuhay pa rin sa mundo ng anime. Pero aminado si Luna, ang pagkakadisenyo ng mga figures ay tunay na kamangha-mangha. Kinuha niya ang isa at pinaglaruan habang nag-aantay. Ang figure ay may kakaibang charm. Bawat detalye nito ay perpekto, mula sa kulubat ng damit hanggang sa posisyon ng katawan. May tamad ngunit arroganting posture, at parehong kamay ay may hawak na tila totoong baril. Dalawa ang baril. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napindot ni Luna ang isang maliit na switch sa figure. Biglang nagsalita ang carton figure. Napatalon si Luna sa gulat at naibagsak niya ito sa sahig. I have two guns, one is called shoot. And the other is called, ah. Patuloy ang figure sa pagsasalita kahit nakasalampak na sa sahig. Napailing si Luna at sinubukang kalmayan ang sarili. Ah, oo nga pala, obsessed siya dati sa esports game na yun. Naalala niyang ang mga carton figure na ito ay karakter mula sa paborito nitong video game, at kahit ang mga linya ng boses ay eksaktong kinuha mula roon. Napaisip siya, kung malalaman lang ng iba na ang kinatatakutang tao sa buong underground world ay ganito ka-cute ang hilig. Nang sa wakas ay natapos na ang linya ng carton figure, muling bumalot ang katahimikan sa buong bahay. Napailing si Luna at lumapit para pulutin ang figure. Kung nakita niya kung paano ko inihagis to, ayoko na lang isipin kung anong mangyayari. Ngunit habang pinupulot niya ang figure, napatingin si Luna sa baba ng hagdan at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang doorknob, unti-unting umiikot. Napangiti siya sa una, akala niya, siya na ang dumating. Pero sa ilang segundo lang, naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi iyon ang kilos ng taong may susi. Iyon ang galaw ng sinumang gustong piliting pumasok. Sa isang lugar tulad ng Street Bernard, karaniwan na lang ang mga magnanakaw at holdapper, lalo na sa mga tirahan ng mayayaman. Hindi na bago ang marahas na pagnanakaw kahit pa sa liwanag ng araw. Walang alinlangang ibinalik ni Luna ang figure sa stand, saka binuksan ng isang drawer sa gilid ng sala. Hindi talaga siya nagbago. Bulong niya, habang nakatitig sa isang itim na baril na parang tahimik lang na nakahimlay sa kahon. German pistol, tunay ngang estilo nila yan. Dagdag pa niya habang kinukuha ang baril at mabilis itong nilagyan ng 10 bala. Sa ganitong lugar, kahit gaano pa karami o kagaling sa santukan ang mga magnanakaw, wala silang laban sa baril. Habang naglalagay siya ng bala, may narinig siyang tunog mula sa ibaba. Kumunot ang kanyang noo at dumungaw siya sa hagdan. Sa ibaba ng bahay, 6 na lalaking nakaitim ang tahimik na pumasok. Bitbit nila ang kani-kanilang baril, at ang bawat kilos nila ay halatang sanay at pulido, tila mga propesyonal. Hindi ito mukhang ordinaryong magnanakaw. Napakunot ang noo ni Luna. Kung magnanakaw nga sila, kailangan ba talagang 6 pa sila? At may uniform pa. Ang mas nakakapagtaka pa, hindi lang sila bihasa sa pagkilos, pati ang kasuotan nila ay tila elite-style uniforms. Kung hindi sila magnanakaw, sino sila? Kabanata 236. Sa isang lugar tulad ng Street Bernard, posible bang magkaroon ng isang grupo ng magnanakaw na nakasuot ng mamahaling kasuotan at may profesional na training? Kahit pa walang maniwala, hirap pa ring paniwalaan ni Luna ang ideyang iyon. Patuloy na nagbigay ng senadorya sa isa't isa ang 6 na armadong lalaki sa ibaba habang nanatiling tahimik ang paligid. Matalas ang mga mata nilang paikot-ikot sa kabuuan ng gusali, para bang mga loang naghahanap ng biktima. Mabilis nilang nalibot ang buong unang palapag, ngunit waring hindi nila natagpuan ang hinahanap nila.
Maya-maya, itinuro ng kanilang pinuno ang kanyang hintuturo pataas, papunta sa ikalawang palapag. Nang makita nila iyon, tumango ang iba pang mga lalaki bilang senyales ng pangunawa at tahimik na sumunod sa kanilang pinuno. Maingat at halos walang ingay silang umakyat patungong ikalawang palapag. Ang hindi nila alam, mula pa sa unang hakbang nila sa loob ng gusali ay may isang dalagang matamang nagmamasid sa bawat kilos nila. Sa mga sandaling ito, lubos nang naunawaan ni Luna na ang grupong ito ng bihasang kalalakihan ay tiyak na hindi mga karaniwang magnanakaw. Kung tama ang hinala niya, ito'y mga kaaway ng isang partikular na tao at dumating na sila ngayon upang maghayganti. Hindi para sa pera, hindi para sa babae, kundi para sa buhay. Sa kasamaang palad, wala sa bahay ang taong iyon, at sa halip, siya ngayon ang walang kalaban-laban na kailangang tumanggap ng bala. Putya naman, bakit palaging ganito ang nangyayari? Gigil na bulalas ni Luna habang nagngangalit ang mga ngipin. 2 beses na siyang nalagay sa ganitong sitwasyon noon at ngayong araw, 3 beses na. Talaga namang swerte. Ang dami talagang kaaway ng taong iyon, parang kalat sa buong mundo. Malamang, regular na silang kinukulit ng mga gustong maghayganti. Mabilis na bumalik si Luna sa loob ng silid habang kumikilos ang isip niya sa bilis ng kidlat. Sa isang iglap, dinampot niya ang isang cute na carton figure at pinindot ang switch nito bago iyon mabilis na ibinato pababa ng hagdan. Agad namang pinaputukan ng kanilang pinuno na parang nawalan ng preno ang daliri sa gatilyo. Hindi nagtagal, ang ibabang bahagi ng carton figure ay nagkalure-lure sa dami ng tama, halos hindi na makilala. Bumagsak naman ng walang pakundangan ang natitirang kalahati sa gitna ng mga lalaki. Ray naman, ang sakit ng tama mo sa damdamin ko. Biglang nagsalita ang carton figure. Napakunot-noo ang mga lalaki habang tinatitigan ang putol na laruan na ngayon nagsasalita pa. Kita sa mga mata nila ang paghihinala at pagkalito. Sa sandaling iyon, nagpatuloy pa ang carton figure. Bro, sa crematorium ka ba lumaki kung saan may tinda ng barbecue? Grabe to, isa na namang massacre to. Pero sige, simulan muna natin sa kaunting magic, ayos ba yun? Lintik ka, single ng pinuno habang kumunat ang noo sa inis. Wala na siyang pasensya marahas niyang inapakan at pinulbos ang makulit na figurine na ayaw tumigil sa kakadaldal. Kasabay niyon, isang anino ang mabilis na gumuhit sa kawalan. Ang katawan ni Luna ay kumilos sa bilis ng kidlat. Matalas ang mga mata niya na parang mata ng isang agila, at kasing lamig ng yelo ang titig. Sa mga sandaling iyon, mistulang isa na siyang ganap na ibang tao. Sino mang hindi lubos na nakakakilala sa kanya ay tiyak na magugulat sa kung sino ang kaharap nila ngayon. Ang Luna sa mga sandaling ito ay tila bumalik sa kung sino siya ilang taon na ang nakakalipas, matigas ang paningin, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan, at walang lugar para sa damdamin. Ang natitira lang ay malamig na pagkalkula at eksaktong paggalaw. Bang! Nanguna sa pagputok si Luna, umalangaw ang malakas na tunog sa buong gusali, kasabay ng malungkot na sigaw ng pinuno ng grupo. Mabilis ang kanyang paghinga habang umatras siya upang iwasan ang atake. Ngunit ang kanyang mga pagsubok ay parang basang putik na dahan-daang bumagsak, tumpak na tinamaan ni Luna ang kanyang puso. Tumingin ng may takot ang natitirang 5 lalaki at hindi na nila ininde ang kanilang pinuno na tinamaan ng bala. Sa halip, nagkawatak-watak sila upang maghanap ng pananggalang. Kasabay noon, 3 putok muli ang umalangaw mula sa baril. Bago pa man makahanap ng ligtas na tagwan ang 5 lalaki, tuloy-tuloy na pinindot ni Luna ang gatilyo ng 3 beses mula sa ikalawang palapag. Bang! 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 Umalangaw ang mga putok ng baril, na parabang ipinapahayag ang wakas ng buhay ng 3 malas na kaluluwa. Kasabay nito, 3 lalaki sa ibabang palapag ang bumagsak sa sahig, at ang kanilang dugo ay agad na bumalat sa paligid, nagkulay ng maliwanag na pula. Sa labas ng bahay, mabilis na isinara ng mga lokal ang kanilang mga pinto at bintana ng mahigpit. Kung nangyari ito sa ibang lugar, tiyak na sumiklab ang takot at gulo. Ngunit dito sa Street Bernard, sanay na sila sa ganitong mga pangyayari. Pagkatapos ng lahat, kilala ang Street Bernard sa mataas na antas ng krimen. Hindi na ito nakakagulat sa kanila. Sa sandaling ito, 2 armadong lalaki na lang ang natitira sa loob ng bahay, at pareho na silang nakakuha ng magandang pananggalang. Kalmado na ang 2 mula sa kanilang naunang panik nang bigla silang matamaan. Mga bihasang asasin sila, kahit isa na lang ang natira, hindi siya kikilos na parang manok na walang ulo. Sinamantala ni Luna ang pagkakataon para makaputok ng ilang beses, pagkatapos ay nagpa siya siyang pansamantalang magtago sa loob ng kwarto. Bakit kaya hindi pa sila bumabalik? Malalim ang paghinga ni Luna. Matagal na siyang lumayas sa madilim na mundong iyon, kaya't medyo nahirapan siyang agad-agad na makaangkop sa biglaang pangyayaring ito. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, ang mga ginawa niya kanina ay eksaktong bahagi ng kanyang mga kalkulasyon, at nagawa niyang alisin ang 4 na tao. Sa totoo lang, malinaw na naunawaan ni Luna sa kanyang puso na dapat niyang pasalamatan ang espesyal na carton figure na iyon, kung hindi, malamang hindi niya napansin ang pagpasok ng mga bihasang asasin. Kung ganoon ang nangyari, ang mga magiging resulta ay hindi masukat sa isip. Ngayon, 2 na lang ang natitirang asasin. Para kay Luna, hindi na iyon magiging malaking problema. Mabilis niyang natagpuan ang pangunahing control panel ng gusali at agad itong pinatay. Agad na nagdilim ang buong bahay, tila nasa pinakadilim na bahagi ng gabi. Parang bumagsak ang buong mundo sa isang nakakabinging katahimikan. Wala ni isang ingay. Matyaga rin ang 2 natitirang lalaki sa ibaba. Pinili nilang huwag agad kumilos, bagkus tahimik silang naghintay ng kanilang pagkakataon.
Ilang araw na ang nakalipas nang matanggap nila ang misyon ng pagpatay, at handa na silang mabaygo. Pagkatapos ng lahat, kilala ang kanilang target sa kanilang mundo. Ang tukso ng pera ang pumahamak sa kanila. Alam nilang may tigre sa bundok na ito, ngunit pilit pa rin silang pumasok. Huli na ang pagsisisi ngayon na napansin na ng taong iyon ang kanilang presensya. Halos walang pag-asa ang makatakas mula sa kamay ng taong iyon, kaya't ang tanging magagawa nila ay ipaglaban ang kanilang buhay. Marahil ay may sinag pa ng pag-asa na makaligtas ng buhay. Nilamon ng malamig na pawis ang buong katawan ng dalawang lalaki, ngunit wala namang bakas ng kaba o pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang mga bihasang profesional na asasin ay handa sa ganitong mga sitwasyon. Araw-araw, nililibot nila ang mga hangganan ng street. Bernard at halos isinalubong na nila ng dugo ang kanilang mga kutsilyo, gamit ang talino para makapagpatuloy. Ganito na ang mga pangyayari sa kanila, marami na silang naranasang mga katulad nito. Nakatitig mula sa ikalawang palapag, hindi rin kumilos si Luna. Dati, pabor siya ng kapalaran, pero ngayon, mas alerto na ang dalawang natitirang asasin. Sandaling iyon, kinuha ni Luna ang naputol na carton figure mula sa mesa, pinindot ang switch, at ibinato ito sa sahig. Masasabi niyang tila mataas ang kalidad ng carton figure na iyon, kasi kahit ibinato mula sa ikalawang palapag, hindi ito madaling mabasag. Pahahaha, sa tingin ko mga matatanda na kayo. Bigla nang naputol ang nakakabinging katahimikan ng mag-echo ang mga panlalait ng carton figure sa buong gusali. Kabanata 237. Pahahaha, sa tingin ko mga matatanda na kayo. Ang babaw niyo naman isang salya lang, wasak agad. Habang umalingaw-ngaw ang pangungutya ng carton figure, sandaling natigilan ng dalawang asasin, pero pinigilan pa rin nila ang sarili at hindi kumilos. Mga gago, ito ang lugar na ni mga Diyos ay hindi nangangahastapakan. Kayo pa, nagpunta rito para hanapin ang kamatayan nyo. Ang boses ng carton figure ay paiba-iba, minsan lalaki, minsan babae, minsan banayad, minsan malakas at paminsan-minsan ay dumadaan ng malinaw na malinaw. Sa halagang $998 lang, mapapasarap ko kayo ng husto hanggang hindi na kayo makahinga. Ang weird, parang gusto kong may barilin. I have two guns, one is called shoot. And the other is called, Patuloy sa pagsasalita ng kung ano-anong nakakainis na panlalait ang carton figure habang si Luna naman ay napangiti mula sa ikalawang palapag. Kahit pagaling sa isang game ang mga linyang iyon, ang makinig sa carton figure na mag-isa lang na tuloy-tuloy magsalita, parang ang weird, ma'am. Sobrang weird talaga. Pagkalipas ng ilang minutong walang tigil na kadaldalan ng laruan, hindi na nakatiis ang isa sa mga asasin. Sobrang istorbo ng ingay nito. Hindi na siya makapag-isip ng maayos ng tamang estratehiya. Noong una ay gusto sanang magbigay ng senadoryas ng lalaki sa kasama niya, pero dahil lubusang nabalot ng dilim ang buong bahay, bukod lang sa bahagyang liwanag na nanggagaling sa carton figure, para silang bulag na naglalakad. Lintik, alam ko na dapat dinala ko yung night vision goggles ko. Bulong niya sa sarili habang maingat na iniunat ang kanang braso, sabay tutok para barilin ang carton figure. Bang! Pumutok ang baril at ang sumunod ay ang daing ng matinding sakit mula sa lalaki. Hindi man lang siya nakalabit ng gatilyo. Ang putok ay nagmula sa ikalawang palapag at tumama ng eksakto sa kanyang kanang kamay. Ang mga sigaw nila, ang weird. Patuloy na pangungutya ng carton figure. Sa ikalawang palapag, natagpuan ni Luna ang night vision glasses. Kailangan niyang aminin, talagang mahusay ang may-ari ng bahay na ito pagdating sa kagamitan. Bukod lang sa kakulangan ng mas mabibigat na armas, halos kumpleto na ang lahat. Sa mga sandaling iyon, bumagsak sa sahig ang sugatang lalaki at kalahati ng katawan niya ay agad na lumantad sa bukas. Dahil sa suot niyang night vision glasses, wala nang kahit anong hadlang kay Luna. Ang pagiging invisible ang pinakadelikadong kapangyarihan. Kasabay ng pambibida ng carton figure, muling nagpaputok si Luna. Isang putok na walang mintis. Agad niyang tinapos ang buhay ng lalaking kanina'y umiiyak sa sakit, at sa isang iglap, tuluyan ng tumigil ang kanyang mga daing. At ikaw naman, binatang lalaki, gusto mo ba ng ilang putok? Umabot sa tenga ng huling asasin ang mga salita ng carton figure at agad siyang kinilabutan, parang siya lang ang kinakausap nito. Oh, uhaw na ang malaki kong kutsilyo. May matalim at mabangis na tingin ng huling asasin habang itinaas niya ang baril patungo sa ikalawang palapag at sunod-sunod na nagpaputok. Pero dahil wala siyang night vision glasses, puro dilim lang tumatama ang kanyang mga bala. Si Luna, sa kabilang banda, ay halos hindi man lang nabahala. Ayos din yung galing mo sa baril, pero kung gusto mong tamaan siya, next time na lang. Pang-aasar ng carton figure. Pinaalala mo sa akin ang pinakamagaling naming baka sa paggatas sa pamilya ko. Gusto kitang ipakilala sa baka na yon. Putang ina nitong mapanlin lang na biro. Sa wakas, pinakawalan ng asasin ang galit at takot na matagal na niyang pinipigil. Nawalan siya ng isip at muling nagpasabog ng putok papunta sa ikalawang palapag. Sa pagkakataong ito, handa na si Luna. Nang papasukin na ng asasin ang tamang posisyon para magpaputok, pinili ni Luna ang perpektong sandali. Gamit ang kanyang liksi at husay upang pindutin ang gatilyo. Ang gwapo ko, kadalasan ako ang bida sa ibang laro. Ang huling linya ng carton figure ang naging hudyat ng pagtatapos ng nakaitim na suot na asasin nang bumagsak siya sa sahig at huminga ng huling hininga. Dahil hindi niya alam kung tumawag ba ng iba ang mga asasin, pinanatili niyang patay ang ilaw. Suot ang night vision glasses, maingat siyang bumaba sa hagdan. Tiningnan ni Luna ang mga gamit ng mga patay na asasin para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang pagkakakilanlan.
Rank 8, bulong ni Luna ng may gulat. Ang mga ito pala ay mga B-rank assassin mula sa grupong tinatawag na The Sins. Ang kasaysayan ng The Sins ay bumabalik pa noong katapusan ng gitnang panahon. Isang kilalang-kilala at respetadong ranggo ng mga assassin ang grupong ito na umabot sa rurok ng kanilang kapangyarihan noong huling digmaan sa mundo. Bukod sa pagiging lakas ng mga makapangyarihang pamilya, may ilang maliliit na bansa rin ang kumukuha ng mga top assassin mula sa The Sins. Umiiral pa rin pala ang The Sin. Ang The Sin ay umiiral para magdala ng malaking gulo. Puno ang mundo ng kasalanan, mga nakahihiyang makamundong pagnanasa, ang kahabag-habag. Dapat gamitin ang kapangyarihan ng The Sin para wasakin ang mundo. Ang mga salitang ito ang itinuturing na banal na utos ng The Sins. Ang mga B-class assassin ay kabilang sa gitnang antas ng The Sins, tanging ang A-class lamang ang mas mataas sa kanila. Haha, yung taong nag-hire ng B-class assassin para patayin ang may-ari ng bahay na to, wika ni Luna habang iniiling ang ulo. Lahat sila, para lang pinipilit na patayin ang sarili. Hindi isang organisadong samahan ang The Sins na may kumpletong sistema, isa lang itong listahan kung saan nakalista lahat ng world-class assassin. Maari mong tingnan ang ranggo ng assassin sa The Sins bago sila kunin para sa trabaho. Nagdududa si Luna kung sino ang taong nag-hire ng B-class assassin para patayin ang may-ari ng bahay. Ang gwapo ko, kadalasan ako ang bida sa ibang laro. Tumawa ang cartoon figure na itinapon sa unang palapag, ipinakita ang mga ngipin at nagbigay pa ng thumbs up. Ngumiti si Luna at pinulot ang figurine. Ikaw yata ang swerte ko, salamat. Super duper cool ako. Sagot ni Luna. Duda ako dyan. Oras na para ipakita ko ang totoong galing ko. Hindi mo ba pinakita yan kanina? Binata, dali, may mga kayamanan pang naghihintay na madiskubre. Sa huli, pinatay ni Luna ang switch ng cartoon figurine at tuluyan na itong tumigil sa walang humpay na pagdaldal. Pagkatapos ilagay ang figurine sa tabi niya, narinig niya ang mga hindi regular na yabag mula sa labas ng bahay. Mabilis na nagtago si Luna sa ilalim ng bintana at sinilip ang labas. May ilang lalaki na naghihintay sa labas at paminsan-minsan ay sumisilip sa loob ng bahay. Hindi ito mga assassin mula sa The Sins. Napansin niya iyon sa kakaibang yabag ng mga ito. Biglang may tumunog na telepono sa bulsa ng lalaking namuno sa mga assassin. Agad na nilapitan ni Luna ang katawan nito at kinuha ang telepono. May mensahe na pumasok mula kay Jeffrey. Nakuha mo na ba? Nag-isip sandali si Luna, saka sumagot gamit ang telepono ng lalaki. Tapos na, pero muntik na kaming mamatay ngayon. Maya-maya ay tumunog ulit ang telepono. Haha, salamat sa pagsusumikap. Magdadagdag ako ng extra sa reward mo. Uurong muna ang mga tao ko, may ibang kailangang asikasuhin. Kabanata 238. Pinatay ni Luna ang telepono at naisip na ang mga tao sa labas ay ang mga taong tinutukoy ni Jeffrey. Hindi nagtagal nang umalis ang mga ito, agad na nilapitan ni Luna ang bakuran upang sundan sila. Hindi na siya naghintay sa loob ng bahay, gusto niyang alamin kung sino ba talaga si Jeffrey, na nag-hire ng mga B-class assassin para patayin ang may-ari ng bahay. Sinigurong dala niya ang kanyang swerte, ang kanyang lucky charm, at palihim niyang tinutukan ang grupo ng mga dayuhan. Mga kalahating oras ang lumipas bago sila nakarating sa isang villa sa liblib na lugar, na binabantayan ng ilang lalaki. Si Jeffrey kaya ito, ang may-ari ng villa. Bulong ni Luna sa sarili. Kung ito ang kanilang punong himpilan, mas mabuting manatili na lang siya dito pansamantala. Ngunit nang siya ay maghanda ng umalis, nakita niya ang isang lalaki na mga 50 taong gulang na hinahablat palabas ng villa at itinutulak hanggang sa bumagsak sa lupa. Kayo, mga gago, bahay ko to, hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Hindi niyo pwedeng gawin. Sigaw ng lalaking nasa gitnang edad na puno ng dugo, may galit na naglalagablab sa mga mata. Hoy, sino ka ba sa akala mo? Baka bukas hindi mo na makita ang bukang liwayway, gago ka. Oo nga, tagulan nitong mga araw, paano pa kaya siya makakakita ng araw? Mga gago, biro lang yun. Wala kayong sense of humor. Lumayas kayo sa bahay ko ngayon. Sigaw ng matandang lalaki habang pilit na bumabangon, itinuturo ang mga lalaki. Peste kang matanda, lumayas ka na. Mabagsik na sabat ng isang binata habang malakas na sinampal ang kanang pisngi ng matanda. Bumagsak itong muli sa lupa. Peste, tatapak-tapakan kita hanggang mamatay ka. Nagsimulang sipa-sipay ng ilang binata ang matandang lalaki habang sabay-sabay na sinusuntok at sumisigaw ng mura. Habang sinasaktan ng matanda, palihim nang nakapasok si Luna sa villa. Napagtanto niyang ordinaryong villa lang pala ito at hindi ang kinaroroonan ni Jeffrey. Matapos maghanap, lumabas siya sa harapang pintuan ng villa. Matanda, kukunin ko ang ulo mo ngayon. Akala mo ba makakaligtas ka ngayong gabi? Hahaha, sabi ng boss, patayin kayo. Luis, nasaan ang aso niya? Ako na ang bahala. Hahaha. Bigla nilang nakita ang isang babae na lumabas mula sa villa. Naguluhan ng mga tao ni Luis. Sino ba itong babae at bakit siya naroon? Ikaw, babae. Oo, ikaw yan. Huwag kang tumingin sa iba. Tingnan mo ako. Tumigil si Luis sa pagsipa sa matanda at hamarang sa daraanan ni Luna. Nakatayo si Luna na walang ekspresyon sa mukha. Sino ka at bakit ka nandito sa villa? Tanong ni Luis habang tinitingnan si Luna, at nang makita ang malaanghel na mukha nito, nginitian siya ng malisyoso. Bahay mo ba ito? Balik tanong ni Luna. Ano, biglang nagbago ang ekspresyon ni Luis. Wala pang nakapagsalita sa kanya ng ganito. Babe,
Ako si Louis Walker, bagong boss ni Solomon, kapatid ni Jeffrey. Hindi mo ba ako kilala? Kung hindi, pwede kitang turuan ng detalyado mamayang gabi sa kama ko. Ang malapabibo niyang pahayag. Medyo nagulat si Luna sa sinabi ng lalaki. Kaya pala, siya ang kapatid ni Jeffrey. Sa isang kisap mata, sinuntok niya si Louis gamit ang siko niya, kaya napangisi ito ng hindi masaya. Ano yang sinabi mo kanina? Hindi ko narinig ng maayos, tanong ni Luna habang si Louis ay namamalipit sa sakit. Peste ka, bruha, nang ahas kang saktan ako. Tinakpan ni Louis ang namamagang mukha at nagngit-ngit kay Luna. Sumigaw siya sa mga tao sa likuran, patayin ninyo siya. Sa akin to mamayang gabi. Agad na kumilos ang lahat sa sigaw ni Louis, pero naipit sila sandali dahil sa bilis at husay ni Luna na ibinagsak si Louis. Louis, gusto mo ba siyang patayin o gusto mo siyang patulugin? Pwede mo pa ba siyang patulugin kung patay na? Tanong ng isang kalbo habang nalilito. King-ina ka, Bardi. Simulan mo na, galit na sigaw ni Louis. Pinalibutan ni Bardi at ng kanyang mga tao si Luna. Teka lang, umiling si Luna. Miss, nagmamakowa ka na ba? Sigaw ni Bardi. Lumipat si Luna sa gilid at kinuha ang ilang bakal na tubo na ibinigay niya sa mga tao sa harap niya. Napatingin ang mga ito, litong-lito. Sige, lumaban kayo. Palakpak ni Luna, may kasiyahan sa mukha. Sobrang boring kung masyadong mahina ang kalaban kumpara sa kanya, kaya't ayos na ito. Putang ina, mamamatay kayo. Bruha, ang taas naman ng tingin mo sa amin. Kitang-kita na inaasar ni Luna ang mga ito, lalo na't mga elite na miyembro sila ng Solomon Group, hindi nila siya palalampasin. Siyempre, self-appointed lang ang titulong elite member. Sa pamumuno ng kalbo, inatake nila si Luna gamit ang mga bakal na tubo. Huwag niyo siyang saktan ng sobra, matutulog pa rin ako sa kanya mamaya, ayokong maapektuhan ang performance niya. At huwag niyo siyang saktan sa mukha, sigaw ni Luis habang inaalagaan ang matanda. Pagkatapos ng sigaw, binigyan ni Luna si Bardi ng malakas na sipa kaya bumagsak ito sa tabi ni Luis, na sumisigaw sa sakit. Parang domino, isa-isa silang pinabagsak ni Luna. Nagkalat ang mga bakal na tubo sa sahig. King-ina, sino ba itong babae? Malakas siya, ungol ng kalbo na puno ng takot. Barilin niyo siya, Bardi, patayin mo siya gamit ang baril mo. Sigaw ni Luis kay Bardi. Si Bardi lang ang may baril. Kahit kapatid ni Jeffrey si Luis, wala siyang kapangyarihan dito. Mabilis na inilabas ni Bardi ang baril at itinutok kay Luna. Kalmado lang si Luna kahit may baril na nakatutok sa kanya. Nakahawak na siya sa sariling baril sa loob ng kanyang bulsa. Kumpiyansa siyang siya ang mauunang bumarik kung babarilan siya ni Bardi. Barilin mo na siya, Bardi, gago. Sigaw ni Luis dahil hindi pa nagpaputok si Bardi. Nahihiya ang kalbo at sumagot. Talo na tayo, takot talaga akong mawala ang baril sa gitna ng laban, kaya hindi ko kinakasa ang bala. Nanginginig sa gulat ang mga tao ni Luis sa sinabi nito, at muntik nang matawa si Luna. Panata 239. Isang baril na walang bala. Sumabog sa galit si Luis at walang tigil na sinumpa si Baldy. Luis, ako pa rin ang leader ng grupo natin at may dangal ako bilang leader. Paano mo inaasahan na rerespetuhin ako ng team kung palagi mo akong binabastos? Tumitig si Bardi kay Luis, nakakunot ang noo. Inuna mo pa ang dangal mo. Sinipa ni Luis si Bardi. Umatras si Bardi at pamwesto para manuntok. Bago pa makarespond si Luis, tumama na ang suntok ni Bardi sa kanyang panga, hindi nakita matiis, Luis. Tingnan mo na mismo kung ano kaya kong gawin. Nakita ang kontra-atake ni Bardi, mabilis na bumangon ang lalaki at sinimulan din niyang suntukin si Luis. Gusto ng iba pang tumulong kay Luis pero pinigilan sila ni Luna gamit ang isang hampas ng kanyang kamay na may hawak na kutsilyo. Hoy, Luis, tingnan mo itong combo punches ko. Mabilis na bumagsak ang suntok ni Bardi na parang ulan sa mukha ni Luis. Makaraan ng ilang sandali, namaga at puno ng pasa ang mukha ni Luis. Sigaw ni Bardi at inilabas ang kanyang huling atake, parang isang boxing champion ang kilos niya. Itinaas niya ang mga kamay at nagdiwang, sabay-sabay na kumumpas pataas at pababa habang umaawit. Oh, yeah. Oh, yeah. Kinuha ni Luna ang baril niya habang nagdiriwang si Bardi ng kanyang tagumpay laban kay Luis. Tumingin si Bardi kay Luna at nawala ang kanyang mayabang na ekspresyon. Wala talaga itong bala, natawang sabi ni Luna, na natuwa sa kakaibang pagkatao ni Bardi. Aking tagapagligtas, ako si Zeus, salamat sa pagsadyop mo. Ang lalaki, na parang nagpapasalamat ng todo, ako ang boss ng Solomon at niloko ako ng pangalawang leader ko, si Jeffrey. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na makikita ang bukas. Hoy, sa pinakawalang kwentang boss sa kasaysayan, lagpas na ang hating gabi. Hindi ka mabubuhay ngayon kung wala siya, seryosong sabi ni Bardi. Hindi nakaimik si Luna at hindi makapaniwala na aksidenteng nasadyop niya ang isang gang leader. Siguro dahil useless ang boss at mga tauhan niya kaya inakala niya na ang gang na ito ay basta-basta lang nagpapanggap. Kalaunan lang niya nalaman kung gaano kalaki ang impluwensya ng Solomon at na si Zeus na ito ay isa sa mga pinakamahinang leader kumpara sa mga naunang boss. Pero sa ngayon, nakatuon si Luna sa kaligtasan ng isang tao kaya mabilis niyang sinabi, dalhin ninyo ako kay Jeffrey. Ruthless si Jeffrey, kung pupunta ka ngayon, naghahanap ka lang ng kamatayan. Umiling si Bardi. Pinanindigan ni Luna ang tingin niya kaya mabilis namang nagbago ang isip si Bardi, sa tingin ko kakayanin mo. Dadalhin kita doon. Nag-isip sandali si Zeus, alam ko ng shortcut papunta mismo sa gitna ng base niya, sumunod kayo.
Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating sila sa isang manor sa gilid ng bayan. Nandito daw si Jeffrey. Kakaiba, walang nagbabantay. Pwede kaya itong bitag? Nagduda si Zeus. Hindi na pinansin ni Luna at pumasok agad sa manor. Hindi siya sigurado kung ligtas ang taong pinapapatay ni Jeffrey at saan ito naruroon. Sa loob ng malaki at marangyang manor, May 13th malalakas na armadong lalaki ang nagbabantay. Habang iniisip ni Luna ang plano, may kakaibang ingay mula sa itaas. Biglang lumitaw ang isang helicopter sa ibabaw ng manor. Naalerto ang lahat ng armadong lalaki sa manor. Sa malayo, nakita ni Luna ang isang babaeng may kayumangging buhok na nakatayt na itim na suot. Gumamit siya ng lubid para bumaba mula sa helicopter. Nagulat si Luna dahil hindi niya inaasahan na ganito kagarbo ang pagdating ng taong matagal na niyang hinihintay buong gabi. Kapatid, palapit sana si Luna para tawagin ang babae nang makita niya ang mga armadong lalaki na bumababa rin sa helicopter. Mabilis niyang sigaw kay Bardy at sa useless boss na si Zeus, takbo. Pagkarating nila sa ligtas na lugar, pumuno ang hangin ng putok ng mga machine gun at sigawan ng tao. Nagtago si Luna sa dilim, at pawis na pawis siya. Kung medyo nahuli lang siya ng kahit isang segundo, patay na siya. Tumahimik ang lugar makalipas ang 10 minuto. Hindi na kailangan sabihin, patay na si Jeffrey at ang mga kasama niya. Nabigla si Bardy at si Zeus. Kung hindi dahil kay Luna, matagal na silang patay. Pagkaalis ng mga putok, hindi mapigilan ni Luna ang tumakbo papunta sa babae. Bago niya ito may akap, sinalubong siya ng isang malakas na suntok. Napanganga si Luna at nakaiwas gamit ang likod ng kamay. Sunod-sunod ang mga atake, hindi siya binigyan ng pagkakataon huminga. Sa palitan ng santukan, wala siyang pagkakataon makasagot. Puro depensa at liko lang siya. Tumaas ang level ng kalaban. Dati ay sinusubukan lang siya nito, pero ngayon ay gusto na siyang patayin sa bawat hampas, mas mabagsik ang atake. Nasa delikadong sitwasyon si Luna, gusto sana niyang magsalita pero walang pagkakataon. Kapag huminto siya saglit, baka mamatay siya. Matapos ang matagal na laban, umabot na si Luna sa hangganan ng lakas, at tinamaan ang balikat ng malakas na suntok na nagdulot ng matinding sakit. Isang minuto ang lumipas, sinasakal siya ng kalaban at pakiramdam niya ay babali na ang leeg niya. Bigla siyang sumigaw, "Third senior sister." Nawala ang kapit ng babae nang marinig ang tinig ni Luna. Nag-alinlangan ang babae, "Sino ka?" Ako to, si Lil Luna." Lil Luna, kaagad siyang binitawan ng babae. Nang makahinga na si Luna, yumuko siya at umubo, "Third senior sister, brutal ka. Ang tagal nating hindi nagkita, ang una mong ginawa ay subukang patayin ako." Nagulat ang babae sa kanyang presensya at napalitan ng tuwa at saya ang malamig na ekspresyon niya. Niyakap siya ng mahigpit, "Oh my, Lil Luna, talaga nga ito si Lil Luna. Hindi kita nakilala sa babae mong anyo. Ang cute mo sa babae mong hitsura. Sis, naiipit ako ng boobs mo. Kahit panaginip yan ng maraming lalaki, pero ayoko pang mamatay. Ang sama mo, bata ka." Pinakawalan siya ng babae at nahiyang sinabi, "Oops, ang ibig kong sabihin ay maliit na babae. Iniisip ko lang kung sino yung nangahas na umatake sa akin mula sa likod. Hindi ko inaasahan na ikaw pala." Kabanata 240. Third senior sister, kahit hindi mo ako nakilala kanina, hindi ka ba pamilyar sa estilo ng laban ko? Tanong ni Luna. "Nakilala ko nga ang paraan ng pag-iwas mo kanina, pero paano ko malalaman na isa ka sa amin? Wala akong maalala na ganong kapangit lumaban." Sabi ng babae na tila normal lang ang tono. Walang panangga si Luna, kaya naiinis siyang umiyak, "Senior sister, hindi ka ba pwedeng maging medyo maawin? Napakabastos mong bata, kahit pangit ka noon, kaya mo namang tumagal ng medyo matagal na laban sa akin. Pero ngayon, hindi mo na kaya kahit saglit lang. Pangit ng posture mo, mahina ang tuhod mo. Hindi ka nag-training nitong 1 taon, di ba? Kung malalaman to ni Master, durog na ang mga binti mo." Sinumbat ni Venus Asher sa mga pagkukulang ni Luna. Hinawakan ni Luna ang ilong niya at malungkot na sabi, "Sobrang busy ako, wala akong panahon." Isang gwapo at matangkad na lalaki mula sa grupo ni Venus ang lumapit at tinitigan si Luna. "Hoy, Venus, sino itong maliit na kuneho?" Sinipa siya ni Venus, "Lumayas ka. Ikaw ang kuneho. Ito ang junior sister ko. Huwag kang magpanggap, o babulihin ko ang ikatlong pa mo." Tumakbo ng mabilis ang lalaki habang tinatakpan ang sarili. Tiningnan sila ni Venus ng matindi at bumalik sa usapan nila ni Luna. "Kumusta? Masaya ba maging sikat na artista?" "Sobrang saya. Pwede ka nang gumanap bilang side character next time." Ngumiti si Luna ng maliwanag. Inayos ni Venus ang buhok niya. "Ang kapal ng mukha mo, palaging walang pasensya. Isang araw ginagawa mo ito, kinabukasan yun naman ang ginagawa mo. Nang sinabi mong papasok ka sa pag-arte, akala ko curiosity lang yan at babalik ka rin agad. Sino ang mag-aakala na mawawala ka ng 1 buong taon? Natakot akong hindi nakita-makita kapag nandito ako." Ngumiti si Luna ng mapaglaro. Kumurap-kurap si Venus at nagtanong, "Teka, hindi pa kita tinatanong, bakit ka nga ba nandito?" Huminga ng malalim si Luna. "Mahabang kwento, naghintay ako sa bahay mo, pero may pumunta para patayin ka, kaya nag-alala ako. Nang matapos ko sila, sinundan ko ang mga tauhan nila hanggang makarating ako dito, nakita kita, at muntik mo na akong patayin." Mabilis na niyakap siya ni Venus, habang hinahaplos ang ulo niya. "May kailangan ka ba? Sabihin mo lang." Dinala ni Luna si Venus sa isang tahimik na sulok bago nagsimula.
Third senior sister, may pakiusap ako, tulungan mo ako. Ano yun? Tiyak na tutulungan kita. Senior sister, maaari mo ba akong tulungang hanapin ang isang tao? Hanapin. Madali yan. Kahit sino pa yan, kukunin ko ang lahat ng impormasyon na kailangan mo. Sino ba yun? Si Satanas. Sino? Sabi ko, kailangan ko ng impormasyon tungkol kay Satanas. Nag-alinlangan si Venus. Hindi ko kaya. Nanghina ang loob ni Luna. Third senior sister, please. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Naging madilim ang mukha ni Venus. Bakit kailangan mong malaman ang ganyan kalalim tungkol sa taong yan? Kailangan ko lang talaga. Patuloy na nakikiusap si Luna. Hinawakan ni Venus ang kanyang noo sa pagkairite. Hindi dahil ayaw kitang tulungan, pero wala akong magagawa. Kung gusto mo talagang malaman, bakit hindi mo siya tanungin mismo? Kung kaya ko namang tanungin siya, bakit kailangan ko pa ang tulong mo? Tanungin mo na lang ang first senior brother mo. Gustong ipasa ni Venus ang problema. Hindi niya ako sasabihan. Third senior sister, please. Tulungan mo ako. Alam kong mahal mo ako. Patuloy na pakiusap ni Luna. Hindi na napigilan ni Venus ang sumimangot. Grabe, saan mo natutunan yung pag-iinarte mo? Nagbago ba ang ugali mo kasabay ng damit mo? Hindi na ako nagtataka kung ayaw mo magsuot ng pambabaeng damit dati. Kapag nakita ito ng mga tropa mo, ubus ka na. Ginagawa ko lang ito para sa'yo, third senior sister. Ilang saglit na hindi nakakibo si Venus. Sige na nga, para sa akin na lang. Tutulungan kita, pero huwag masyadong umasa. Alam mo kung gaano kasekreto ang pagkatao niya. Kailangan mo rin akong bigyan ng lead para simulan ko. Nag-isip si Luna sandali at sinulat sa palad ni Venus gamit ang daliri ang dalawang salita. Napataas ng kilay ni Venus. Lucas Ford, yung makapangyarihang business overlord sa Country C. Tumango si Luna. Oo, gusto kong malaman kung may kaugnayan siya kay Satanas. Bakit sila magkakaugnay? At ano ang relasyon mo kay Lucas Ford? Nagdududang tanong ni Venus. Maingat ang pagkakapahayag ni Luna. Wala masyado. Ang kumpanya na kasalukuyan kong kinabibilangan ay sakop ng Ford Corporation at siya ang boss ko. Ganoon lang, nanliit ang mga mata na Venus, tila hindi naniniwala. Sa isang saglit ay may taong nagsalita sa di kalayuan nila. Venus, kailangan na nating umalis, palon ka na sa maliit mong kuneho. Mukhang malungkot si Venus. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka, ani Luna na may tonong hindi masaya. Oo, may isa pang mahalagang bagay, sandali lang. Habang papasok si Venus sa helicopter, kinuha niya ang telepono at kinuhanan si Luna ng larawan. Ha, little junior sister na nakababaing damit. Ipapakita ko to sa mga senior. Hindi na alam ni Luna ang sasabihin. Simpleng pambabaing damit lang naman yun. Matapos umalis si Venus at ang grupo niya, lumabas sina Leader Bardi at ang walang kwentang boss na si Zeus. Kilalang kilala mo ba ang babae yun? Takot na tanong ni Bardi. Nagulat rin si Zeus at sabi. Tinawag mo siyang third senior sister. Kung hindi ako nagkakamali, isa yan sa A-class assassins sa The Sin List. Mission accomplished. Wala nang dahilan si Luna para manatili. Sapat na ang nangyari ngayong gabi. Umalis siya nang hindi pinapansin sina Bardi at Zeus. Mabilis na sumunod si Zeus at sumigaw. Boss, saan ka pupunta? Nagulat si Luna at muntik ng matamba. Sino ang tinatawag mong boss? Ikaw, syempre. Ha? Lumuhad si Zeus ng seryoso. Salamat sa pagliligtas sa akin at sa pagpatay kay Jeffrey. Pinupuri ng Solomon ang malalakas, at ikaw lang ang karapat-dapat maging bagong boss ng Solomon. Nakakatawa naman na pinupuri nila ang malalakas. Antong hininga si Luna. Pasensya, hindi ako interesado. Hindi na niya pinansin si Zeus at umalis na, kumaway lang sa kanya. Sa hotel, matapos maligo, humiga si Luna sa kama. Pagod siya pero hindi makatulog. Naalala niya ang mga putukan, ang mga nagkalat na dugo ngayong gabi, at ang takot na baka hindi pa siya makaalis sa madilim niyang nakaraan. Inayos niya ang buhok at umupo, tiningnan ang oras sa telepono. Dapat umaga na ngayon sa Country C. Binuksan niya ang messenger at nagpadala kay Cabbage Lucas ng mensahe. Boss, nakuha ko na ang endorsement para sa Noble Perfume. Pagkatapos niyang ailapag ang telepono, agad may sumagot. Congrats. Parang bumalik siya sa totoong mundo nang makita niya ang mensahe. Muli siyang nakatanggap ng sumunod na text. Hindi ka ba nakatulog o maaga ka pa? Hindi niya inamin na buong gabi siyang gising, kaya sumagot siya. Maaga lang talaga, pupunta lang ako sa studio para pag-usapan ang mga detalye sa direktor. Kailan ka babalik? Totoong sinabi ni Luna. Kung maayos ang lahat, matatapos sa loob ng 2 araw. Pagkatapos, gusto kong mamili, kaya babalik ako mga 3 araw mula ngayon. May urgent si Miss Judy kaya maaga siyang aalis sa Makalawa. Okay, good luck. Nakahiga na si Luna at bahagyang inaantok matapos mag-message kay Lucas, at unti-unting napapikit sa antok bago magsimula ang trabaho.